Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ng isang tanyag na panitikan noong taong 2000. Ito ay ang Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan na isinulat ni Amado V. Hernandez. Ang Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan ni Amado V. Hernandez ay isang makabayang tula na nagsasaad ng dalamhati at galit sa pangahapi at pagkawalang kalayaan ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Nilarawan nito ang paghihirap ng bayan na parang si Huli at Sisa mula sa mga nobela ni Jose Rizal, na simbolo ng kawalang katarungan. Gayunpaman, sa huling bahagi ng tula, hinihikayat ang mga Pilipino na bumangon at lumaban para sa kalayaan. Ang mensahe nito ay patuloy na makabuluhan bilang isang paalala at hamon sa mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang dangal at kasarinlan. Alam naman natin ang pait na sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Ginawa tayong mga alipin at sunod-sunuran sa mga taong nanakop dito. Kaya naman, ito ay ang tula na naghihikayat sa atin na lumaban at huwag na basta-basta magpaapi sa mga dayuhan. Ngayon, talakayan naman natin kung sino si Amado V. Hernandez. Siya ay isang makata, nobilista at aktivistang Pilipino na kilala sa kanyang mga akdang tumatalakay sa sosyal na realismo at karapatan ng mga manggagawa. Isinulat niya ang Ibong Mandaragit at Luha ng Buhaya na naglalarawan ng pang-aapi at paghihirap. Dahil sa kanyang aktivismo, ipiniit siya mula 1951 hanggang 1956, ngunit nagpatuloy sa pagsusulat. Noong 1973, kinawaran siya ng titulong pambansang alagad ng sining sa panitikan at hanggang ngayon, nananatiling inspirasyon ang kanyang mga akda laban para sa katarungan at kalayaan. Ang buhay ni Amado V. Hernandez ay sumisimbolo katulad ng buhay na sinapit ng ating pambansang bayani na si Rizal, sapagkat alam nila na maaaring ikapahamak nila ito at ikapait nila, ngunit lumaban sila sa pamamagitan ng kanilang utak at pagsusulat upang mamulat ang mga Pilipino na hindi tayo dapat magpapi, upang mamulat tayo at magkaroon ng inspirasyon na lumaban para sa ating kalayaan at sa ating bayan. Ngayon ay ating basahin ang kanyang akda na Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan. Lumuha ka, aking bayan, buong lungkot mong iluha ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa. Ang bandilang sa gisag mo'y lukob ng dayong bandila, pati wikang minana mo'y busabos ng ibang wika. Ganito ring araw nang agawan ka ng laya, 13 ng Agosto nang saklutin ang Maynila. Lumuha ka, habang sila ay palalong nagdiriwang, sa libingan ng maliit ang malaki may libingan. Katulad mo ay si Huli na aliping bayad utang, katulad mo ay si Sisa, binaliw ng kahirapan. Walang lakas na magtanggol, walang tapang na lumaban, tumataghoy kung paslangin, tumatangis kung nakawan. Iluha mo ang sambuntong kasawiang nagtaklop, na sa iyo'y pampahirap, sa banyaga'y pampalusog, ang lahat mong kayaman ay kamal-kamal na naubos. Ang lahat mong kalaya ay sabay-sabay na natapos. Masdan mo ang iyong lupa, dayong hukboy na katanod. Masdan mo ang iyong dagat, dayong bapor na sa laot. Lumuha kang kung ang sa puso mo ay magmaliw na ang layon, kung ang araw sa langit mo ay lagi ng dapit hapon, kung ang alon sa dagat mo ay ayaw ng mandaluyong, kung ang bulkan sa dibdib mo ay hindi man umuungol, kung wala nang maglalamay sa gabi ng pagbabangon, lumuha ka ng lumuhat ang laya mo'y nakaburol. May araw din ang luha mo'y masasaid, matutuyo. May araw din ang luha sa mata mo'y mamumuto. Ang dadaloy kundi apoy at apoy na kulay dugo, samantalang ang dugo mo ay aserong kumukulo. Sisigaw kang buong giting sa liyab ng libong sulo, at ang lumang tinikalay lalagutin mo ng pulo. Ito ay unang sakno. Unang sakno ay isang panawagan sa bayan na ipakita ang kanyang matinding lungkot at pagdadalamhati. Ang ating bayan ay inagawan ng kalayaan, kung kaya't pati ang ating bandila ay tila natakpan ng banyagang watawan. Pati ang ating sariling wika ay hindi na malayang ginagamit at tila alipin na ibang lingwahe. Binanggit dito ang 13 ng Agosto, kung kailan bumagsak ang Manila sa kamay ng mga banyaga, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng ating bayan. Sunod naman ay 2 sakno. Sa bahagi ito ay pinapakita ang pagkakaapi ng ating bayan.
habang madayuhan naman ang diriwang sa kanilang tagumpay. Ang ating bayan ay tila na sa isang libingan na wala na kakayahang lumaban. Ngayon, ikukumpara natin ang ating kalagayan sa dalawang karakter mula sa Noli Me Tangere at El Filibustrismo, na sina Huli at Sisa. Si Huli ay isang dalagang inalipin sa sistemang utang at walang pag-asa. Ngayon naman si Sisa ay isang inang nawala ng katinuan dahil sa matinding kahirapan. Ngayon, ipapakita dito na ang Pilipinas ay wala ng lakas at isang biktima at wala ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sa ikatlong saknong naman ay sinasalaysay kung paano pinagsamantalahan ng mga banyaga ang ating likas na yaman. Habang ang bayan ay naghihirap, ang mga dayuhan naman ay siyang nakikinabang. Ang ating kayamanan ay nauubos sa kamay ng banyaga. Ang ating kalayaan ay tuluyang naglaho. Ang ating lupa ay binabantayan ng mga dayuhan. Ang ating dagat ay pinapamahayan ng kanilang mga barko. Pinapakita rito na tayo mismo ay naagawan na ng sariling yaman at teritoryo. Kaapat na saknong, ito ay ang isang babala kapag nawala na ang hangaring lumaya. Sa puso ng mga Pilipino, tuluyan nang magwawakas ang ating bansa. Kung ang ating pag-asa ay mamamatay, kung ang ating araw ng kinabukasan ay laging madilim, kung ang ating karagatan ay wala ng alon, simbolo ng kawalan ng buhay at diwang palaban, kung ang ating puso ay hindi na nag-aalab sa damdamin ng pagbabago, kung lahat ng ito ay mangyari, wala nang mag-aalaga o magpupuyat para sa ating hinaharap. Tayo mismo ay maglalaho at ang ating kalayaan ay maililibing ng tuluyan. Limang saknong, ngunit may pag-asa pa. Darating ang araw ng ating pagluha ay titigil, at sa halip ng luha, apoy at dugong kumukulo ang dadaloy sa ating mga ugat, hudyat ng ating paglaban. Hindi na tayo iiyak kundi mag-aalsa. Ang ating dugo ay magiging sandata. Ang ating galit ay sisiklab sa apoy ng rebolusyon. Gamit ang mga punglo, ating wawasakin ang tanikala ng pagka-aalipin. Ang huling saknong ay puno ng pag-asa at isang matinding panawagan sa bayan na lumaban para sa kalayaan. Buod, ang tula ay isang malungkot ngunit makapangyarihang pagpapahayag ng dalamhati ng bayan sa ilalim ng pananakop ng mga dayuhan. Ngunit sa huli, hindi lang ito tungkol sa pagdurusa, ito ay isang panawagan para sa isang revolusyon. Pinapaalala nito na kahit gaano man kahaba ang ating pagdurusa, darating ang araw na tayo ay babangon, lalaban at muling magpapalaya sa ating bayan.